Good day po mga kabaro, mga kataktik. Again, this is Captain Oli at your side po. Um, Magandang araw po ulit sa ating lahat. Sa mga ating mga masisigasig na taga-subaybay sa ating video tutorial. So, ang share ko po sa inyo mga kabaro, mga kataktik is about cargo distribution. Okay? Ito po yung matagal ng request ng ating kabaro, no? Kaya lang hindi ko po siya nabigyan ng atensyon dahil medyo busy po tayo simula ng tayo ng ating bakasyon, no? Sa ating project. So, ngayon, holiday. Sige, bigyan natin ng pansin yung suggestion ng ating kabaro about sa cargo distribution. Meron na po akong, ang nare-request niya po is yung ating yung naipakita ko sa Zoom meeting, Zoom discussion before. Pero obsolete na po yun sa termino nga ng iba. Kaya ginawa ko siya ng bagong forma, no, sa Excel. And disclaimer lang po, ang sineshare ko po sa inyo is based on my personal knowledge and experience po mga kabaro, mga kataktik. So, let's proceed po mga kabaro. Okay. Ito po yung yung ating bagong Excel program ng cargo distribution. Pinagsama-sama ko na po dito yung even cargo distribution then by weight. Yan. Yan po. So, how to use this? Okay. Ito pong sa column na to, yan, editable po yan. So, ilagay po natin yung capacity cubic meter at saka cubic foot ng ating mga cargo hold. Okay po. And then dyan po mag-start. Okay. I-set up din natin to ng metric ton, no? Kung ang kargada natin is metric ton. So, pipill up natin dito yung total cargo to load. Let's say 53,000. And then yung stowage factor po, no, ng ating kargada. Okay po. Yan. Then, select natin dito anong unit. Ano po, yan. So, common is cubic feet per metric ton. Okay po. Yan. So, sa example po natin, dito tayo sa next column, ang full 100%. Okay. Ano yung full 100%? Ito po, sa wood chip carrier, ito, madalas ito. Kasi punuan po ang wood chip carrier, no, ng bodega. So, ito po ang may kakarga ninyo sa wood chip carrier. Ayan. Or kung grains, ang kargada natin, no, at 44 ang stowage factor, at wala namang problema ang drop and trim, ito po ang full capacity o full cargo na pwede nyo ikarga, 58,486. Ano po? Yan. Yan po, kung punuan. Okay? So, by hold percentage, pwede rin dito, mag-fill up kayo dito. Let's say, gusto nyo slack yung bodega 1, na 92% lang. Ayan po. So, yan ang magiging kargada ninyo. No? Slack yung bodega 5, let's say 95% lang. Ito pong inyong magiging kargada, 57,000. Okay, less po ng about 1,500. Total laman ng bodega is about 97%, 97.4. So, kung mapapansin niyo mga kabaro, mga kataktik, naka-default po to ng 100%, itong column na to. Okay? Kung napapansin niyo nagbabago ang kulay. Ang ibig po sabihin, pag nagbabago ang kulay, meron siyang manual entry na ginawa. Okay? Kung papansin niyo po dito sa ating formula bar, dito sa bandang taas, sa upper right corner, upper right, no? Pansinin nyo, walang entry yan. No? Pero pag nilagyan ko siya ng 95%, ayan, pansinin nyo, nagkaroon siya doon ng entry. Ayan. So, be aware po, pag pumupula, ibig sabihin may manual entry po yan. Kung papansinin din nyo, nagbago yung kargada. Ayan.
So, gawin ko 95%, yung 11,349.87 magiging 10,782.38 na lang po. Okay po. Yan po. Kung by weight naman, let's say sasarado natin na 11,000 dito. No? Tanggalin natin yung putal. Okay. Ayan. Pansinin nyo naman dito pumula. No? Dito hindi. Pero nagbago yung percentage ng karga at ang cargo hold. Ayan po. No? Ganyan. Ito, sarado rin natin. Alam ba? 12,000. Yan. Kung gagawin natin buo-buo, no? Ang lalagyan natin sa stowage plan. Yan. Okay? Pwede pong ganyan. So, that is by weight, no? Per cargo hold, and by percentage. Ano po? So, base po yan, itong figure na to, bumabase yan sa ating stowage factor. No? Kung bumaba ang stowage factor, tataas ang kargada. Tataas ang stowage factor, bababa ang kargada. Ano po? Yan. Nabaliktad. So, yun po yung pag nagbabago stowage factor. Yan. Pwede nyo pong laruin dito yan. No? So, ang mga formula po, nandito sa bandang right side yan. No? Okay po. So, yun po yung gamit nito dito sa columns na to. Ayan. Okay po. Yan, sa storage factor, ganun din. Ito, naka-default po ito ng 44 kung anong nilagay nyo rito. Let's say 45. Yan, magiging 45. Yan siya. 44. Yan. So, pwede nyo pa rin baguhin dito. I-bypass itong nandito. Okay lang po yan. So, next columns po natin, itong even cargo distribution. Ito po yan. Kung ang kargada po natin is 53,000, gusto natin i-distribute ng even sa bodega, depende sa kanyang lakas o capacity. No? Kung papansinin niyo dito, pinakamalakas dito, itong cargo hold number 2 and 4 or pinakamalaki. Kaya, mas malaki ang kanyang kargada. Mas malaki ang kanyang pwedeng ikarga. Kumbaga sa tao, mas malaki, mas marami siyang may kakarga. No? Yun po yung even. Okay? Kung papansinin niyo yung hold percentage niya is pare-parehas. That is what we call even. Even cargo distribution. No? Magkakaiba siya ng weight. Baka isipin ng iba, sir, sabi mo even cargo distribution. Bakit hindi pare-parehas ng weight? Ang ibig pong sabihin ng even cargo distribution, depende sa laki ng bodega. No? Yung kanyang percentage, no, is pare-parehas. Yan, 90.62%. No, pare-parehas sila ng percentage. Yung pong ibig sabihin ng even cargo distribution. Yan. So, dito naman, kung gusto ninyong gawing 19%, pwede. Ayan, magbabago yung weight dito. Ano po, magbabago yan. Kung gusto niyo gawin 21% dito, pwede rin. Kung gusto niyo gawin 20% dito, pwede rin. Kung gusto niyo gawing 20 dito, dito is 20. Ayan. Okay. So, pwede niyo pong i-bypass. Okay po. Yun lang, be aware po, no? Baka mamaya sumobra dito, ha? Kagaya dito, 92%. Pag ginawa nyo ito na 25, tingnan natin. So, 110%, hindi na po pwede yan. No, pupula na. So, hindi po pwede ang 13,250. Kasi, sobra-sobra na po siya. Dito, ang 100% niya is 12,009 lang, no? 12,010 ang puno niya, no? So, hindi na po maganda. So, lalagay siguro natin dito to ng ng pag more than 100% pupula. Dadagdag natin yan. I-edit natin yan mamaya. Okay? So, dito po sa columns na to, column na yan, naka-default po dyan. Dito ang even cargo distribution. Yan. Ano po?
20, yan. So, yan, ibig sabihin, yan. Ang original niya is 19.41, dinagdagan mo. Pwede naman, dito naman, binawasan mo. Yan. Okay po. So, kung napapansin din ninyo, pag pumupula dito, ayan, ibig sabihin, hindi na parehas doon sa total cargo to load. Ano po? Ayan po. Okay? Ayan. And ano pa? Kung meron tayong 53,000 na ikakarga, okay, at 44 ang stowage factor, so ito po ang kanyang cargo distribution, even. Yan po. So hindi po ibig sabihin na even cargo distribution, yan na po ikakarga natin sa bodega natin. O obserbahan din po natin yung magiging trim. Okay? So this is pang elementary calculation lang po mga kabaro, mga kataktik, no? Para hindi po nahihirapan yung ating bodega lang. Pwede nating i-adjust yan, no? Kung kakayanin ng stress ng barko. Okay? Yan po. Ano pa? Let's say 50,000 lang daw ang booking. Yan po ang ating even cargo distribution. Okay? Yan po. 97. Kapag ka nasaan na cargo planning na kayo sa stowage plan, huwag niyo pong lalagyan ng butal, no? Isarado po ninyo. Gawin ninyong, let's say, dito, lagyan natin dito. Dito natin i-apply. Line 7. Ayan. Ito, gawin natin 10,300. Ito, gawin natin 9,900. Ito, gawin natin 10,200. And ito, let's say 99. Subukan natin. Ayan. So, 50,000. Ayan. Then, kapag nailagay nyo na sa inyong loadicator o loading computer, tingnan din ninyo kung ano yung magiging trim. Ano po? Kung meron kayong target departure drop or trim. So, bahala na po kayong mag-move nito. Mag-shift ng kargada para ma-meet ninyo yung inyong target drop or trim. Okay po? Ayan. So, ganun po ang wag pong may butal pag gumawa kayo ng loading plan or stowage plan, no? Ito po is for lang, calculation purposes. Okay po? So, that's all, mga kabaro, mga kataktik. Ngayon, kung meron kayong, dito, kung babaguhin yung stowage factor, ayan. Ayan po. So, magbabago ang stowage factor, pero yung weight hindi. Ang magbabago po yung kanyang hold capacity, no? O hold percentage. Pag tumataas yan, tumataas ang hold percentage. Pansinin ninyo, no? Kaya sa wood chip, hanggat maaari, ang ginagawa ko rin, hindi dapat lalampas ng o hindi bababa ng 80% hanggat maaari ang stowage factor or 83%. Kasi pag bumaba ang stowage factor, hindi ko po mapupuno ang bodega. Magkakaroon ng slack. Ang labanan po kasi sa wood chip carrier is punuan ng bodega, volume. No? Yun po yung labanan dyan. Hanggat maaari pupunuin mo yung bodega mo dyan. Kaya ang babantayan nyo po sa wood chip carrier is stowage factor. Okay? Kada puno ng bodega, kukumpitin ninyo ilan ang naging stowage factor. No? So, dito, idadagdag ko po dito, no, sa bandang right side, ang pag-calculate ng stowage factor. Wala pala dito. Sige, idadagdag ko po yan. And tsaka ko siya i-upload sa ating FB group sa Merchant Navy PH. Okay, kung how to calculate the stowage factor. So, yan po importante kapag wood chip, excuse me, kapag sa wood chip carrier. No? The higher the stowage factor, the more chances na mapupuno natin ang
bodega. Okay, ganun din. Yan po. Kasi ang bilangan po sa sa wood chip is yung dry tan, no? Tsaka yung volume. Okay? Dito naman sa grains, no, 44. Yan. Kung ang labanan natin is weight ang gusto natin, okay, gawan din pala natin 'to ng ng okay. Dadagdag natin yung maximum cargo to load by drop limit. Okay, wala na dito. So, assuming ito mga kabaro, mga kataktik, is na-compute na natin ang maximum cargo to load pala, no? By drop limit. Let's say ang drop limit, na-compute natin 12 meters. So, ito lang ang pwede natin ikarga, 50,000 metric ton. Okay po, yan. So, tumataas ang storage, bumababa ang storage factor, no? Ang chances mo naman mapuno ang bodega, pigado pagdating sa grains. Kailangan po kasi sa grains, ang bodega natin, dapat at least 2 lang yung slack. No? Kapag nagtatlo ng slack nating bodega, so hindi napapasa yung ating NCB or grain calculation. Okay? Yun po yun. So, titingnan nyo rin yung storage factor sa actual, no? Baka malaki ang diferensya. May 1 or 2 storage factor difference lang yan, medyo malaki-laki yan, no? Di baling tumaas, wag lang pong bumaba, no, ang storage factor sa grains. Pag bumaba, medyo pigado yung ating slack na bodega, no? Pigado yung ating stability ng barko po. Okay, so yun po. So, I wish mga kabaro, mga kataktik, wala na akong nakalimutan. Kung meron man akong na-miss, paki-comment na lang po, no, sa ating comment section. Okay? So, kung meron pa kayong additional na may dadagdag suggestion for the improvement, idagdag natin dito sa ating Excel program. Very welcome po mga kabaro, mga kataktik, no? Yan po. So again, I wish makatulong to sa ating mga kabaro, mga kataktik na masigasig mag-aral. And I wish makapag-isip pa ako ng ibang tutorial na pwede makatulong sa inyo. Mangyayari po yan mga kabaro, mga kataktik. Depende rin po sa inyong comment and suggestion. Kung meron kayong question, i-comment nyo lang po. So, subukan po natin sagutin sa abot ng aking makakaya. Kung sa palagay po ninyo mga kabaro, mga kataktik, itong ating video tutorial na to magiging kapaki-pakinabang sa ating mga kabaro, no, sa pagbabarko, baka na pwede makahingi ng likes. And paki-subscribe na rin po at paki-hit yung notification bell para po sa ating mga future and updated video tutorial. Yun lang po mga kabaro, mga kataktik. Again, this is Captain Noli at Shoreside. God bless po and may your dreams come true. Thank you po and good day.